Poch Concepcion of Daily Tribune, live on Facebook and YouTube. Today on What's Up, isa sa pinakamahusay na aktor ng Pilipinas. Napapanood niyo siya sa pelikula, sa telebisyon, at sa teatro kung siya sa nagsimula. Ngayon, bida na siya sa isang international film na katatapos pa lang niya i-shoot sa Romania. Mga kaibigan, Soliman Cruz. Magandang araw po sa inyo lahat. Mapapansin nyo, hindi ko po bahay ito. Ako po'y nasa loob ng bubble. Opo, hindi pa ako makalabas. Okay. Kailan ka naman, kababalik mo lang galing ng Romania, di ba, Sol? From Romania kasi, pumunta kami ng Greece. Tapos doon, kasi sa Romania, doon isinut yung lahat ng interior ng barko. Okay. Tapos lahat ng exterior ng barko, sinut sa Greece. So, dalawang bansa yung napuntahan ko. Oo. Kwento mo muna, paano ka nakuha sa pelikula? Although nabasa ko na lumabas na sa media na ikaw talaga ang gustong kuning bida o lead actor doon sa pelikula na ang titulo ng pelikula, To the North, di ba? Oo. Kasi ito yung paglabas ko sa mga pelikula ni Lav Diaz. Yes. Na yung director ay isang director na taga-Romania, yung sumulat din ng script. Taga nga ni Lav Diaz. Doon siya tumingin ng mga artista para mag-cast, para magpumili ng mga gaganap doon sa kanyang pelikula. Nakita niya ako doon sa isang pelikula ni Lav. Ayun ang pinakita nila sa producer, tapos sabi niya ito yung aktor na gusto kong gumanap. Pero ito ay 4 years ago. Matagal na. Okay. Oo, 4 years ago na yung negotiation . Okay. Oo, 4 years ago. Tapos natuloy lang ngayong taon na to kasi isa malaking balakid din yung isang napakalaki talaga na balakid itong COVID. Pandemya. Pero mabuti natuloy rin, no? Sa wakas, no? Oo. Salamat, natuloy rin. First time mo gumawa ng pelikula sa labas? Ng bansa? Oo. Ng bansa? Oo. Anong experience? Ang sabi ni Bart, dumating kayo doon, winter? Tama ba? Patapos ang winter. Patapos ang winter. Oo, patapos. Patapos. Oo. Okay. Anong pagkakaiba ng paggawa ng pelikula sa Romania under the foreign production compared sa atin? May pagkakaiba ba? Meron pagkakaiba. Unang malaking pagkakaiba ay meron silang ensayo bago mag-shoot. So may ensayo, nag-iensayo sila doon sa script, pangalawa sa camera, tapos kasabay yung ilaw. Habang nag-iensayo kami ng script, parang yung sumulat ng script, siya na rin yung dramaturg . Tapos pinapaliwanag niya sa amin, tapos ginagawa namin yung eksena, pero nasa isang hotel lang kami, pinapaliwanag lang niya. Tapos sa paulit-ulit na buong araw, from alas 10 ng umaga yata, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Okay. So may preparasyon talaga, hindi ba sasabak na lang? Oo, hindi sasabak na lang. Tapos pagdating namin sa actual shoot, doon sa actual location, sumampa muna kami ng barko para sa camera rehearsal. Okay. Bago nag-shoot. Ganon sila doon . Oo. Ang role mo dito sa pelikula, sa To the North, isa kang seaman, di ba? Oo, isa kang seaman. Ngayon, gusto ko pag-usapan natin yung karakter . Kasi may nabasa ko sinabi ni Anthony Hopkins, na yung aktor na si Anthony Hopkins, marami siyang dinaanan ng method acting, kung ano ng preparasyon. Pero ang sinasabi niya ngayon, kapag maganda ang script,
nasa script, doon mo na matatagpuan yung character mo eh. Tama ba? Ikaw, anong opinion mo? Oo naman. Wala nang pag talagang matibay yung gulugod ng script. Hindi ano na yun eh. Hindi mo na hindi kayo magiging ano eh. Wala kung mga script maraming kapansanan eh. Tapos Oo. yung buong buo eh. Kasi itong script na to, isinali nila dun sa ano, parang meron silang competition din ng pagsulat sa pelikula. Parang Sinimalaya sa Romania. Tapos ito yung nagwagi. Ito okay. yung nagwagi. Oo. Mhm. So, sige. Tapos kumuha sila kasi yung pondo na ibibigay lang ng bayan nila ng Romania kulang na kulang. Kasi sa barko pa lang naghanap sila ng barko kung marerentahan nila yung barko. Talagang sinisingil sila ng isang araw, $1,000,000 eh. Grabe. Oo. Grabe kasi buong barko yung rentahan mo. Oo. Yung bawat oras tumatakbo dun. So, yun, humanap sila ng mga mamumuhunan. Ang ginawa nila, pumunta sila sa iba't ibang bansa sa Europa, sa Eastern Europe. Okay. So, kaya nakuha nila yung Bulgaria para sila yung nagdala ang kanilang bahagi ay yung camera. Ang France naman, ang bahagi nila yung sound. Tapos yung Czech Republic, ang bahagi ng Czech Republic yung computer images o computer graphics. Sila yung may hawak. Tapos ang Greece ang nag-provide ng exterior ng barko. Pero maliit yung barko. Pero yung exterior ng barko, nakatagpo sila sa Romania na hindi na siya kumbaga retirado na yung barko eh. So doon lang siya for how many years doon sa port. Tapos yun, pag-aari ng gobyerno, may isa sa mga proyekto ng gobyerno kaya nakuha nila. Oo. Okay. Yung conflict ng pelikula, ikaw ba yung nakatuklas na sa stowaway? Tama ba? Oo. Hindi ikaw yung stowaway? Hindi ikaw. Hindi. Okay. Hindi. Oo. Yung pagiging stowaway, medyo marami kang alam diyan eh. Yung in a way na parang hindi ba merong phase sa buhay mo na ano ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo eh, di ba, sa buhay? Paano mo kwento mo briefly yung naging buhay mo sa streets? Hello? Okay. Meron bang relation sa ano? Yung stowaway ng character sa pelikula, bakit siya nag-stowaway? Without giving too much detail. Kasi yung mga stowaway na nakita, ang natagpuan namin to, 2 Bulgarians. Okay. Ang panaginip nila pumunta sa Canada o sa mga ibang bayan kasi gusto nilang magdoon magtrabaho. Okay. Oo. Natagpuan namin yung isa. Sa barko pag lumalayag yung barko, pag nakita ng stowaway, ang hustisya doon yung stowaway tinatapon sa dagat. Oo, grabe no. Oo. Kasi kung i-report nila sa dadaungan nilang bansa na merong nakapasok na stowaway, lahat sila mawawalan ng trabaho. Okay. Sa mga ginampanan mong ang dami mo nang ginawang pelikula at teleserye. May masasabi ka bang karakter na talagang gustong-gusto mo? Sa ngayon, wala. Sa dami. Parang ayoko nang pumili kung ano yung pinakagusto ko eh. Oo. Sa dami, Oo. Oo, marami.
yung sa akin, yung masaya ako sa pakipagtrabaho. Yun ang yung masaya yung pagtrabaho ko sa mga co-actors ko, sa mga crew, sa director. Walang nakaaway. Okay. Maaga ka nagsimula, hindi ba? Sa teatro. Bago yon, scholar ka ng Philippine Science High School o Makiling? Tama ba? Sa Makiling. Philippine High School for the Arts. Okay. Philippine High School for the Arts. Okay. Oo. Bakit ka napasok sa teatro? Kasi ano yan mga anak kami ng ordinaryong sundalo. Ibig sabihin, hindi sila magiging opisyal. Tapos, yung isa sa mga benepisyo ng mga tatay namin ay pabahay sa isang kampo. Tapos, binibigyan kami ng summer workshop tuwing summer. Okay. Ng summer art workshop. Tapos, ang napili ko ay drama. Mula doon, ang aking naging guru doon isa sa mga hinahangaan na nagtuturo ng teatro sa Ateneo, si Onofre Pagsanghan. Okay. Oo. Ang swerte mo. Oo. Oo nga Oo. Oo nga. Oo. Nung binuksan yung Philippine High School for the Arts, nirekomenda niya ako. Tapos pinahanap nila ako. Okay. Wala na kami sa kampo noon Aha. Oo, pinahanap talaga niya ako. Oo. Tapos, nakita kita, napanood kita sa nung 80s sa CCP, yung mga plays doon. Sa Bulwagang Gantimpala. Bulwagang Gantimpala. Oo. Matagal ka ron. Oo. Oo. Ito yung naging mo, no? Parang springboard sa pelikula at sa telebisyon. Doon ka nakilala. Kasi parang nabigyan tayo ng visa tumawid sa pelikula at sa television dahil yung skill ko sa teatro Oo. Kasi pag sila naghahanap ng yung eksena ay mahabang linya at kailangan nila ng may skill tsaka kayang magdala ng mahabang linya. Ang hanap talaga nila taga-teatro. Oo. Kasi solid ang training, no? Tsaka ang discipline. Oo. Tsaka malaking bahagi yung Sinimalaya. Oo. Lagi ka doon. Oo. Kasi yung unang Sinimalaya, gumanap ako na tatay ni Maximo Oliveros. Yun. Yun. Napanood ng mga gumagawa ng teleserye na kinuha ako tumawid sa teleserye. Tapos yung isang recent teleserye mo, Probinsyano, no? Ang karakter mo talagang General. Okay. Ano ang of course malaking pagkakaiba, no? Theater, film and TV. Ano ang nakukuha mong fulfillment sa bawat isa? Sa teatro muna. Sa teatro kasi yung skill parang karpintero ka na talagang pinag-ibayo mo yung magkakalyo para makagawa ng isang upuan o isang magandang lamesa. Na ibabangon mo yung kalyo. Ibabangon mo sa pag-uwi sa bahay. Yung pagiging artisano. Yung sa hindi pagiging artista sa teatro. Ito yung pagiging artisano. Okay. Pag tumawid ka naman sa teleserye, kasi nung ako hindi pa tumatawid sa TV, pelikula, syempre artist ang projection. Angst. Tapos kung anong mga statement mo dun sa paggawa ng commercial film o
mainstream o teleserye Oo. na hindi pa naman ako nakakaarte doon. Okay. Nung Di nandun ba, ka na, nakapasa period na meron kang internal conflict o mental conflict sa pagiging artist mo. Meron kasi pagiging hindi ngayon ko lang kasi nasasabi yung pagiging artisano eh. Mm. Yung all the time lang pagiging artist pagiging artista. Mm. Mga kaibigan ko rin, mga visual artist, mga performance artist, mga conceptual artist. Mm. Siyempre mga influencer sa aking pananaw, sa aking tinatahak. Oo. So, balitaktakan ng mga art, mga ganun ba? Mm. Nakatulong naman yun kasi pangangailangan ng isang kasi bata pa ako noon eh. May karapatan tayo pag bata pa na yung sige lang kumuha ka lang ng kahit hindi mo pangangailangan hindi pala kaya ng kakayahan mo. Okay. Tapos doon mo nalalaman hindi ko pala kaya. Hindi pala abot ng hindi pala ito ang aking pangangailangan. Sa pag pumatok ka na ng 40, 45, pero yung mga bata nga, pag sinasabi ko, sige lang, accumulate lang kayo. So, malalaman niyo kung ano yung pangangailangan niyo at yung kakayahan. Okay. So, dumaan ka sa isang kabanata ng buhay mo na medyo madilim, di ba? Very challenging. Pag-usapan natin yun, pero bago yun, magkakaroon muna tayo ng short break. Okay. Manong Joe po. At Ate Maita, Ngayong Mayo, bahagyang tumaas ng 19 centavos per kilowatt hour ang overall electricity rates. Nakumpleto na kasi ang refund sa transmission at ibang charges na sinimulan noong Enero. Kaya ituloy-tuloy po natin ang pagka-energy efficient. lalo na tag-init at naka-work from home. May bright ideas tayo. Alamin natin ang konsumo ng mga ventilador para di mag-overspend kahit overtime ang mga ito. May iba-ibang fans. Personal, stand, at industrial. Iba-iba ang konsumo, kada type at setting. Pag low ang setting, mas makakatipid. Piliin ang fan at setting na komportable sa'yo at sa budget mo. Para malaman ang konsumo ng ibang appliances, gamitin ang Meralco mobile app. You have the power this summer! Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original Thrilla, and the first ever Bini Bini pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. Magbabalik po ang WhatsApp kasama si Poch Concepcion. At ngayon, ang ating special guest ay isang aktor, isa sa pinakamahusay na aktor ng Pilipinas. Katatapos lang niya mag-shoot ng international film. Siya po ang bida, ang pelikulang To the North, si Soliman Cruz. Sol. Yes. Yes. Okay. Bago tayo mag-break, tinanong kita yung dark chapter ng buhay mo. Ibahagi mo nga sa viewers, anong mga natutunan mo rito? Matagal kang tumira sa nasa kalye ka lang, di ba? Totoo ba 'yon? Oo Pero naman. hindi. Okay. Totoo naman yun na tumira ako sa kalye. Kasi dumating sa punto na na sobrang dami na ng bulong sa isip ko. Kasi nga, ito yung sakit yung sakit na addiction. Dumating sa punto na nag-short circuit na yung neurotransmitter ko. O dami ng bulong. So umiiyaw na ako sa loob ng bahay. Okay. Kailangan
sinabi ko sa sarili ko, maglakad-lakad na lang ako sa labas kaysa sa loob pa ako ng bahay ng kapatid ko, ng nanay ko, mag-iyaw-iyaw. Oo. Gusto mo ng freedom para walang umaano sa'yo. Walang, parang nasa stifle ka sa loob ng bahay, nasasakal. Oo, at saka may isang insidente rin kasi, merong merong ginawa FTCB ng festival. Okay. Parang pambansang sinipambansa. Tapos may isang pelikula doon na kasama ko, yung mga kidnapper ni Ronnie Lazaro. Siegfried. Tapos pinalabas sa Davao. Tapos umanap ako ng mga pwedeng mag-sponsor ng pamasahe ko papuntang Davao. Meron na. Tapos tumambay ako sa kalye, tapos hanggang natukutan ako ng cellphone, hanggang gumuho na yung mundo ko dahil sa cellphone, ang lahat andun na yung aking ticket sa paglipad sa Davao nandun sa cellphone. Tapos hanggang naglakad na lang ako ng naglakad. Hindi ka natuloy? Hindi ako natuloy. Okay. Tapos isa rin yung dahilan kung bakit ako tumira sa kali. Unang-una yung mga tao sa paligid ko. Lumayo ka nilayo mo sila. Lumayo ako sa kanila. Tama rin. Oo. Namuhay na lang ako sa pero yung kalye naman, hindi kalye, doon lang ako sa Ang akin lang... oo nga, i-detalye mo ngayon, oo. Hindi, ibig sabihin, yung kalyeng, ito yung sa papuntang cultural center, hanggang papuntang... Pero nakakaabot ako ng UP, kakalakad. Oo. Maglalakad ka, oo. Oo. Tapos hindi ka naman natutulog sa kalye. Natutulog ako sa kalye. Natutulog ka talaga? Oo, natutulog ako sa kalye. Hindi ba mas mahirap yung sinabak mo na yun? Una-una, saan ka kumakain? Kasi may nag-aabot sa akin na nakikilala nila ako. Talaga? Okay. Okay. Ikaw yung, sabi niya, di ba ikaw yung... Kasi ang nangyari, nung may nakakita sa akin, tinunan ako ng litrato. Hindi pa naman ako maalam sa Facebook noon . Tapos pinost niya. Okay. Tapos nag-trending. Yung isang mahusay na aktor, veteranong aktor, palaboy-laboy lang. Ayun. Tapos sinanap ka ng Yun media. na sa kalsada. Pero sa sa Baywalk ako lagi. Okay. Tapos trending. Okay. Pag nag-trending ka pala, ikaw yung subject ng mga talk shows. Kaya yung Channel 7, hinanap ako, Channel 2, tsaka Channel 5. Okay. Tapos in-interview ko nila. In-interview ko nila Jessica Soho, in-interview ko nila sa Channel 5, si Christy per minute. Okay. Pagkatapos doon, patuloy ka pa rin? Doon ka pa rin? Pagkatapos noon, patuloy pa rin ako doon. Patuloy pa rin ako. Patuloy pa rin ako. So, ang paglalakad, maraming benepisyong na dulot sa atin yan, di ba? Bukod sa physical exercise, yung utak mo nare-refresh. Yung bang gusto mo? Kaya nakatulong sa'yo? Oo naman. Kaya lang mabuti hindi ka totally nag-snap. Dahil pag nagugutom ang tao, hindi ba? Oo. Kaya ako, ang aking lakarin, meron naman akong pinupuntahan mga kaibigan sa Luneta, tapos mga kaibigan sa Cultural Center. Okay. Sasabi ko kung gutom ako. Okay. Tapos nabasa ko na may isang kaibigan ka na kinupkup ka talaga at tinulungan ka para makarecover. Isang artista rin yata o director, no?
Oo. Ano din, isa sa mga sa community Community. natin. Oo. Dito sa Kumuning. Oo. Naalala mo, Oo. naalala mo ba nung isang gabi, nagpunta ka sa Scarlett's Kitchen, yung bar ni Scarlett, okay? Oo. Na may dala-dala ka mga yung mga damit mo. Oo. Tapos, Oo. tumutula ka. Wala nang gig, tapos na yung gig eh. Tumutula ka lang sa poetry ni Rolando Tino. Oo. Oo. Anong tumatakbo sa utak mo noon? Parang namimiss mo yung yung pagiging artista mo? O masaya ka lang? Ano lang ako, under the influence siguro ako ng alcohol, kaya ganun. Kaya ganun. Oo. Oo. Ngayon, Oo. naka-rebound ka. Fully recovered. Bida ka sa isang pelikula na international pa. Oo. Sa tingin mo ba, ano to? Para sa'yo, destiny na talagang ng Panginoon, ng tinadhana ba? Ano ang masasabi mo? Ako ngayon, nasa salita akong yung tapestry ba? Yung paghabi-habi ng mga pagkakataon, paghabi-habi ng mga intensyon. Kakaroon ng may umahabi na mas mataas sa bumbumbunan natin, mas mababa sa ating panan. At ito yung mga pagitan na siguro pinunla ko, tapos nagkaroon ng paghahabi. Yung sinasabi nilang tadhana ba? Oo. Tadhana. Oo. Naniniwala ka doon? Ayoko kasi hindi ko ako masyadong ginagamit yung tadhana kasi masyadong mas pasasalamatan mo yung Diyos. Hindi yung parang hindi ka pupunta yung Diyos sa papasalamatan mo, hindi yung mga taong nakahabi mo eh. Okay. Siyempre, papasalamatan mo yung may kapal. Oo. Pero kagaya kasi natutuwa lang ako. Gusto ko lang ikwento kasi yung plot din ng To the North. Sige. Oo. Yung ako biglang reliyosong seaman. Yes. Natagpuan ko yung isang stowaway. Dalawa kasi sila eh. Tapos yung isang stowaway tinapon. Ay. Sa dagat. Yung pangalawang stowaway, nakita ko na naman, kasi ako yung bukasun, ako yung namamalakad sa mga ordinary seaman. Okay. Itinago ko siya dahil nakita ko yung Bible sa bag niya. Aha. Dahil dun. Okay. Tapos nagkaroon ako ng matinding yung Diyos, ginagawa ko ito para sa Diyos, yung pagtago sa Kanya. Wala na akong pakialam sa mga kapwa-tao ko dun. Sa mawala kami ng trabaho, o yung ganun ba. Sinabi ko sa mga ibang kasamahan kong seaman, pero sabi, pag natagpuan yan, mawawalan tayo ng trabaho, hindi mo ba iisip? Tapos itinago ko talaga siya. In other words, gumawa ka ng kabutihan sa yung moral decision mo. Yes. Hindi mo hindi mo inisip yung consequences. Basta ang gusto mo lang masagip itong tao na to. Oo. At parang ginagawa ko to dahil sa paniniwala ko na mabuti akong nanampalataya sa Diyos. Pero Diyos na lang yung inisip ko. Tsaka yung sarili ko. Tapos naging madilim yung relasyon ko sa aking Diyos. Ganun? Oo. Religious ka ba sa tunay na buhay? Anong spiritual life mo sa tunay na buhay? Ako, kung religious, pumapasok ako sa lahat ng mga simbahan. Gusto ko kasi ng seremonya eh. Kasi pag teatro ka, gustong-gusto mo yung ceremony. So pumapasok ako sa templo ng mga
Haribol, pumapasok ako sa templo ng mga Buddhist. Iba-iba. Okay. O, iba-iba. Okay. Kristiyano, Iglesia ni Cristo, Protestante. Dahil sa seremonya. Oo, dahil sa seremonya. Okay. Pero yung practice ng anong belief mo? Parang, consider myself ecumenical. Ecumenical, sorry. Ecumenical ang Ecumenical. tawag nilang gano'n. Oo. Kasi nung nakita ko ng isang misa, tapos iba't ibang reliyon, tapos hinabi nila yung mga kanilang mga dasal. Oo. So parang sabi ko, ito ang gusto ko. Iba't ibang reliyon, nagkakaisa. Oo. Ecumenism. Oo, tama. Yeah. Oo. Sol, nabasa ko rin sa isang article yung mga plano mo sa buhay, no? Sa future. Kasi parang nagkaroon ka ng bagong buwelo sa career mo. Gusto mo mag-aral at bumalik sa eskwela, gusto mo rin maging guro. Oo. At in-specify mo pa sa Silliman University. Bakit? Bakit? Kasi marami akong mga kaibigan na nagkukwento tuwing summer kasi lahat ng mga makata, lahat ng mga big time sa literatura, nakikita-kita dun. Oo, yung workshop. Yung workshop. Sabi ko, ano kaya itong Silliman University? Katunog ng pangalan ko. Oo nga, no? Pero ano naman, I'm a Silliman. Okay. Kaya Silliman University kasi nagtuturo ako ngayon sa Philippine Christian University Okay. ng preschool. Oo. Ng Children's Theater. Oo. Kasi matagal na rin ako nagtuturo ng Children's Theater. Matagal na. Oo. Bakit mga bata ang gusto mong turuan? Kasi dahil parang homage ko dun sa guru ko na ako isang bata, natagpuan niya ako sa isang drama workshop kay Onofre Pagsanghan. Bumalik sa dati o sa dati? Oo, tapos ako naman na nagtuturo ngayon sa mga bata. Parang, ano bang tawag doon? Isang buong sirkulo. Okay. Ano yung mga basic ideas na binabahagi mo sa mga bata? Pwede mo ikwento sa amin? Ay, yung sa akin, yung sa mga bata kasi hindi sa Children's Theater, ang binabahagi ko lang sa kanila maging bahagi ng ensemble. Hindi yung ituturing hindi ka bida, walang kontrabida, kundi bahagi ng ensemble. Meron kayong isang meron kayong kasama dun sa paghabi ba ng pagkatao nila. Tapos gumagawa sila ng isang theatrical piece. In other words, ang pag-arte o ang paggawa ng isang pelikula o TV show o play, para sa'yo, each part, nagko-cooperate, parang teamwork. Walang nag-stand out. Yeah, exactly. Oo. Ito nga kasi matagal akong nag-supporting actor . Oo. So, supporting actor talagang merong yung inyong ensemble to support the lead. Yes. Tapos dumating sa punto na naging lead ako dito sa pelikulang ito. Tapos international pa, medyo paano ko paghandaan, parang bigat sa responsibilidad, yung ganun ba. Pero dumating sa punto na wala na yung, sabi ko, tama lang yung dumating yung pagkakataon ito sa edad kong ito. Tama lang. Tama lang. Oo. Sakto lang. Sakto lang. Oo, sakto talaga. Sakto. Oo. So, ano ang mensahe ng To the North? Kwento mo pa kung kailan ito ipapalabas after the short break. Okay. Iba ng panahon,
marami nang bago ngayon. Pati ang mundo natin, well, nagbago na rin. Buti ang bayan, bigger, better na. You can buy it sa centers, pati sa mga partners, may online pa at app. You can buy it with your fingers, still don't remittance and more. Online shopping, you can buy it all. Di magpadala, you can buy it all. Anumang pera transaction, you can buy it all. Sabayan ang pagbabago ng mundo for all your pera transactions, all new Bayan. Nagbabalik po ang WhatsApp kasama si Poch Concepcion at ang ating special guest si Soliman Cruz, ang aktor na si Soliman Cruz. Sol, Yes. ano mga insights ang pwede mong ibahagi sa atin, sa amin, tungkol sa To the North, ang iyong pelikula? Ang pelikulang international film na katatapos mo lang gawin. Ito lang nga is ibahagi, nung palipad na ako sa papuntang Romania, may lumapit sa akin isang seaman. Mhm. Tapos sabi niya, nabasa kita, ikaw pala ang gaganap na bida dito sa pelikulang ito. Itayo mo ang bandera ng mga simang Pilipino. Mhm. Sabi niya sa akin. Medyo maluwa-luwa ako. So, Mhm. Mhm. kailangan, akala ko ilipin niya ako ng ilipin niya ako doon sa restaurant. Okay. Mahirap maging seaman, ano? Oo, may napakahirap napakahirap mag-isip. Oo. So, ano yun eh. Dito kasi, isang Romanian nulat, Oo. tapos ang kanyang bida sa kanyang unang pelikula niya ito na full length. Kasi Okay. ano siya, pelikula, ang filmmaker siya, documentary yung ginagawa niya. Okay. So, ito, ano lang, namanghalang ako bakit Filipino yung main character. Oo. Pwede naman niyang gawing Romanian o kung anumang lahi. Oo. Kasi base ito sa tunay na storya. Oo. Oo. Mhm. Oo. Na Pilipino daw talaga yung nagsalit dun sa Stowaway. Kaya, Yung oo. Stowaway na nasa San Francisco na Amerika. Okay. Buhay pa siya. Oo. Oo, pero ayaw niya nang balikan yung naganap. Okay. Si Bart Gingona, kasama, tatlo ba kayong Pilipino rito sa cast? Si Bart at si tatlo. Noel. Oo. Pero may mga Filipino na based sa Romania na kinukuha nilang maging talent or bahagi ng ensemble. May kasama Oo, rin kayo ibang Pinoy. Oo, may mga nagtatrabaho sa Toyota sa Romania, merong isang singer na Pilipino based sa Brasov, Romania, Mhm. na nag-audition online. Okay. Mga nila. Oo. Mahirap bang ang winter sa, di ba first time abroad, tapos papatapos ang winter? Oo, patapos ang winter, malamig talaga. Malamig talaga. Malamig talaga. Oo. So ano mas okay? Anong preferable, winter o mainit na mainit sa Pilipinas? Kasi nga yung pagdating doon, kailangan mong tanggapin na malamig eh. Parang hindi mo kailangan reklamo sa isip mo na malamig. Okay. Kung magreklamo ka hindi naman reklamo, kundi ang lamig. Oo nga, malamig. Natanggapin na natin malamig. So, hindi mo, kasi pag malamig, nasa isang kanto ka lang, ilakad mo na. Kaya ako, lakad-lakad doon hanggang nawala ako. Naligaw. Ganon. Buti Oo. nakabalik ka. Oo. Sanay ka na maglakad eh. Oo. Pero doon kasi, ang Bucharest,
old city. Kaya di pare-pareho yung kaliwat kanan, pare-pareho structure. Ay, ganun. Oo. Eh, lalo na 40 years silang communist eh. Tama. Pati architecture nila pare-pareho eh. Okay. Oo. Pero magandang bansa. Oo, maganda. Tsaka ang mga tao, yung pakipagkapwa, ayos. Talaga. Ayos. Oo, ayos sila. Pati mga Grego, Talaga. ayos sila. Kasi may isa lang kaming na dapat tapusin eh. Oo. Mhm. Wala nang iba. Alright. Maglalaro tayo ng konti. We'll have a little fun. So, at tawag dito, would you rather? Okay? Pipili ka ng kung anong choice mo at ipapaliwanag mo, ha? Okay, game. Would you rather get career advice from Nora Honor or Vilma Santos? Sino pipiliin mo? Dalawa pipiliin ko? Isa lang pala. Pwedeng dalawa. Pwedeng dalawa kung gusto mo. Oo. Pero isa muna. Isa muna. Kay Nora Honor kasi nakita ko siya unang pangalan. So, Oo. hingi ako ng payo sa kanya. Okay. Anong payong hingin mo sa kanya? Anong payo kung Paano iiyak ng isa lang luha? hindi paano siya paano niya iba kasi siya revolusyonarya siya eh. So paano niya nagawa yung hanggang ngayon. Saka survivor siya eh. Survivor. Oo, may darating sa buhay niya, sisemplang siya, babangon ulit. Sumisemplang no? Oo. Tapos babangon ulit. Tapos ngayon, andito pa rin. Tapos ano siya eh. Tsaka nakatrabaho ko na kasi siya eh. Saan? Kaya Saan TV o pelikula? Pelikula. Oo. Okay. Number 2. Number 2. Baka may gusto kang sabihin kay Vilma. Kasi si Vilma din survivor eh. Tama. Oo, kasi sila eh. Mga child star eh. Yes. Oo. Tapos pag di ba, pag hindi yung evolution nila, pagpunta doon sa edad na yon, doon sa nagkakaroon ng iba eh, nagiging yung mental health, yung kalusugan ng isipan eh. Pero ngayon, siya, nasa House of Representatives. Yes, makulay din ang buhay. Ang dami-daming challenges na dinaanan, Oo, survivor. Survivor. Oo, survivor. Parang ikaw, survivor. Okay. Number 2. Pipiliin mo ba? Sino pipiliin mo maging leading lady? O nakatrabaho mo na ba? Si Sharon Cuneta or Rosana Roses? Si Rosana Roses. Bakit? Kasi si Rosana Roses, magkakaroon ako ng bed scene. Kay Sharon, hindi pwede. Okay. So number 3, I'm sure nagawa niyo na to sa Romania, but would you rather hang out with Bart Gingoana or Noel Santo Domingo? Why? Hang out with kasi wala kang magkasama niyan eh, tatlong yan eh. Lagi kayong tatlo magkakasama. Oo, lagi kami magkasama eh. Si Bart gusto ko lang magkasama kasi meron siyang card. So lagi siya nanlilibre. Okay. Okay. Number 4. Would you rather star in an independent film or mainstream? Sa mainstream. Mainstream. Bakit? Dahil sa home economics. Okay. Kasi single father ako, coach eh. So, mas priority ko yung mainstream eh. Oo. Pero tapos in between, kung merong indie, kasi indie pang isa-isang araw lang yan eh. Okay. Kasi ang mainstream ngayon bubble. Mm-hmm. So hindi ka pwedeng tumanggap ng mga 15 days kayong nasa bubble. Ano yun? Masasagot nila
yung home economics mo. Oo, oo. Well, Masas- rewarding naman, no? Katulad nung teleserye mo sa probinsyano. It's financially rewarding. Oo, Oo. tama naman. Oo, oo, oo. Oo, tsaka ano din eh. Oo. Yung ka-collaborate ko ng mga actors, sa mga directors, mga production designers, hindi naman basta-basta yung kanilang paghahanda at sa kanilang pagsasanay Mm. sa isipan, sa kung ano man. Mm. Hindi basta-basta eh. Oo. Okay. Talagang, kung mamumuhunan sila ng ganong karami, tapos tapos yung performance mo ganun lang. Mm. Yeah, kasi yung mga tao ngayon, ano na eh, hindi na sila sa pangalan, kundi doon sa skill. Tinatanong nila, sino yung mahusay siyang gumanap pa? Oo. O, tapos hindi nila, yung pangalan sa kanila ngayon, pangalawa na lang eh. Doon sila sa skill ng actor. Okay. Oo, oo, okay. Hindi, kahit nga, saka hindi na sa itsura. Tama. Oo, oo, oo. Basta mahusay. Oo, basta Oo. mahusay. Talagang Oo. hindi nila ililipat yung channel. Kaya paborito ka ni Love Diaz eh. Napakahusay mo raw eh. Hindi, si Love Diaz, ini-stalk ko yan eh. Oo, pupunta ako sa set niya para i-cast ako. Okay. Okay. Papanood natin sa kanya to para maalala niya. Oo, Okay, sige. okay. Nasa Okay. New York daw eh, nasa New York. Bumalik sa New York. Okay. Okay. Pero ang balita ko, nag-shoot sila sa Bicol eh, may ginawa. Oo, oo. At ini-edit niya yung pelikula ni may ginawa siyang bago eh. Oo. Okay. Last. Saan mo gusto tumira? Kung may pagkakataon, sa Romania o sa Greece? Sa Romania. Bakit? Kasi, una, paano ko bang sabihin? Nailab ako sa Romania eh. Talaga? Oo. Nailab ako sa Romania. Sa surroundings, oo. Sa mga tao, Oo. no? Oo. Oo, sabi mo mababait sila. Oo, mabait sila. Mm. Oo. Tsaka, ang krimen mababa. Ay, ganun. Oo. Hindi na sila communist country after Ceausescu. Hindi na. Hindi. 40 years. 40 years yun. Okay. Oo. Parang trauma sa kanila yun, ano? Oo. Oo. Okay. Binaril nga yung ano eh. Di ba? Oo. Oo, grabe. Sa public square, no? Oo, public square. Pinurusahan siya. Oo, grabe. Okay. Soliman Cruz, mensahe para sa manonood. Nanonood sa atin ngayon. Tungkol saan? Kung anong gusto mo sabihin tungkol sa estado ng buhay mo ngayon, sa pagiging artista, sa panonood nila ng pelikula. Okay. Sa ngayon kasi 2 taon na yung pandemya ito. Pero maraming sumakabilang buhay, maraming bahaba na yung luha ng ating bayan sa pandemyang ito. Pero dumating yung nakakatuwa na kaganapan, yung tumuon sa komunidad, yung community ba? Oo, meron nagkaroon ng community pantry. Yes. Na yung bukal na pagbibigayan ng kapwa mo sa kapwa. Tama. Makakita ka talaga ng talagang isang tray na itlog talagang tinatakbo. Ano yun eh? Pagiging tao yun eh. Pagiging tao talaga yun. Pagiging tao talaga yun. Pero nung nakuna na siya, di ba? O nga no, bakit nga? Tapos yung isang ordinaryong nagbibenta ng mais, talagay niya doon. Yung ang daming lumuha doon sa yung ligaya ba na itong mamang ito. Tapos ngayon naman may mga kaibigan na nagtatayo ng community library. Ay, ganun. Oo. Doon sa Alitap-Tap, merong komunidad ng mga artists doon eh. Tapos dito sa bandang Singalong, Malate, community library. So, sa kabila ng lahat ng ito,
lumalabas yung kagandahan ng ating mga pagkatao sa kabila ng lahat ng ito. Kaya kung tutuon tayo sa pagiging nasyon, wag muna kasi mabubulunan tayo sa ngayon. Mhm. Tumuon muna tayo sa ating komunidad. At maiintindihan mo kung anong bahagi mo sa iyong bayan. Alright. Kailan ipapalabas ang detalye sa To the North? Ang wala pa, ang sabi na next year. So Okay. ito editing period to, tsaka marami pang mga computer images computer generated images. Marami pa yung gagawin. Ito yung tinatawag na post production kung saan nila magpipinta sila ng layerings ng ng pelikula. Okay. O pinag-usapan yung depth of field ng bawat frame. Pero ang sabi nila next year sa mga festivals. Tapos sabi nila gusto nila Mhm. pumunta ng Pilipinas at ipalabas ang pelikulang To the North. Yun. Dapat abangan natin. So, kasi para ito sa mga Pilipinong seaman. Ayos. O, Maraming tsaka salamat. Sa mga asawa at mga anak nilang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ay, isang issue pa yan, di ba? Yung nawawalay. Oo. OFW sila di ba? Oo. Mm. Alright, mga kaibigan. Soliman Cruz, aktor. Maraming salamat. Mabuhay ka, Soliman. Sol. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po tayo ayon sa ating pangangailangan, ayon sa ating kakayahan. Gandang araw po sa kanilang lahat. I'll see you again next Tuesday. This is Poch Concepcion. What's up?